dito. Lagyan natin dyan. Tapos pag ganito lang, puputulin mo lang, didinan mo lang wait na ganyan. Magandang araw mga kasaka. So bali nandito na naman tayo sa ating kalamansian. At ngayon ay magtatanim kami ng luya dito. Ito bali hinuhukay na siya. Tapos nilalagyan namin ng yung mga minix namin na substrate. Nilalagyan yan para malabo yung lupa. So ayun, bali tapos ng hukayan, bali tatamnan na siya. Ito. Lagyan mo muna ng ng konting lupa. So bali yung luya na yan binili lang yan sa palengke. Yung tinatanim namin, testing lang rin kung tutubo. Yan, tinatabon lang natin yung ating mga pananim. Tambon-tambon lang. So ayun po, yari na po tayo magtanim ng luya at namimitas na naman po ulit tayo ng ng kalamansi. Ito.
Bale, ito po. Dito yung lalagyan ko. Sako lang siya, tapos nakatali sa bewang ko. And habang namimitas ako, sinashot ko lang doon. Yun na. Meron ding hindi maiwasan yung hindi nasisira. Kaya lang, noon talagang yun, tatanong. Nasa 5 taon. Bali ko, sa 5 taon po nito magkakaroon. Ay, mataas. Sa pagpitas po ganito lang. Puputulin mo lang, didiinan mo lang ng puwit na ganyan. Ganyan lang siya anuhin. So, kung mapapansin nyo po, meron po ako mga puno na nilalaktawan. Kasi po yun po yung mga walang bunga. Hindi talaga may iwasan yung mga puno na walang bunga kasi masyado pa silang bata. Pero pagka umabot yan siguro ng mga 5 taon ay lahat sigurado yan may bunga na. Dito ko lang siya sinashot. Yan o, yung iba nagtatago. Hindi nyo makikita minsan, pero kailangan lang din talasan ng mata. Ito yung mga nakuha natin, no? Ayan, diretso lang siya sa sako natin kasi yan talaga yung design niyan. Kahit yung mga talagang namimitas ng kalamansi ay ganito yung sako na ginagamit nila. Nakatali lang sa bewang nila, tas para wala bang abala, lakad na sila ng lakad. Yan, ikot-ikotin mo lang na ganyan. Ganito lang kasimple yung buhay dito sa probinsya kasi yung mismong pang ulam mo, kukuhanin mo na lang. Sa mga hindi pa mo nakasubscribe, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe para ma-enjoy nyo po kung paano po yung buhay namin sa probinsya and kung paano po kami mag-farming and fishing.
So yun lang, simple lang, di ba? So sa mga gusto pong matuto magkalamansi ay keep on watching lang po. Bali kami po, pinag-aaralan pa lang rin namin kung paano yung pagkakalamansi. Hindi pa rin po kami expert, pero ginagawa po namin yung best namin para maging best din po yung result. So bali ito pong isang diretso na to. Yan yung linya ko. Tapos ayun na sila tatay. Namimitas din sila ni nanay dun. And mas maaga kasi sila nagsimula sa akin, kaya mabilis sila eh. Kasi nagtanim pa nga kami, 'di ba? Yung luya. Bali subaybayan nyo lang po yung kung paano yung mangyayari doon sa luya namin, kasi kami din po mismo hindi pa rin po namin alam yung magiging result, kung tatama ba siya sa mataas na presyo o hindi. Kaya keep on watching lang po. So bali ngayon po, kami pa lang po yung pumipitas, pero pagka po yun talagang marami na po siyang bunga ganun, ay yung mismong buyer po yung mamimitas. Yun po kasi yung kalakaran dito sa amin. Yung pong mismong buyer ay magdadala po siya ng tagapitas, and kung gano'n po yung kaya nilang bilhin, ganun po yung kukuhanin nila. Kasi mahirap naman kung marami kami masyadong kuhanin, di na ako mabebenta, sayang lang naman, di ba guys? Kaya ganun yung patakaran dito, yung kalakaran. So bali ayan, nangunguha din ng malunggay si nanay. Binebenta namin yan sa palengke. Alam bigaw kunin mo, nay? Taas eh. Ayan, malunggay. Makababali. Binabali yata talaga yan. Hindi ah. Yan, kuha-kuha lang tayo ng malunggay. Yan, napakasustansyang pagkain yan, malunggay. Ayan, bali sa kabilang tudling na tayo. Tignan natin kung gaano nakarami napitas ni tatay. Ayan. Ayan na kung gaano karami. Marami-rami na. So bali sa akin wala pang ganyan, kasi late na ako nagsimula. Tsaka nakailan tudling ka na ba, tay? Ito pala, Isang diretso. O, isang diretso pa lang pala yung kinuhanan niya. Pero yun na yung nakakuha niya, ganun nakarami. So marami nang naihinugan.